One, two, three, begin. I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life, new doors of opportunities, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail, above, never beneath. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off me. I will rise higher, overcome every obstacles, and experience victory like never before. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. You may now be seated. So as I've said a while ago, our topic this afternoon is entitled, From Thanksgiving to Thanks Living. Ayan. So kaya kanina, narinig nyo naman ang mga pasasalamat. Are we on air kanina pa? Pati yung mga, okay, praise the Lord. So sa mga nakasama natin on air, nag-brown out po kasi kanina dito, pero purihin ang Panginoon at tuloy pa rin ang gawain because we are unstoppable. Sabi mo sa katabi mo, we are unstoppable. Yes. So, pag in-apply natin from thanksgiving to thanks living, it means it is a generosity from a thankful heart. Amen? And let us go to our key verse. Yan, this afternoon, key verses. Sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, ang sabi dyan, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, grabe, damang-dama ko to, having all that you need, you will abound in every good work. So, literally, pinapahayag sa atin ang salita ng Diyos na tayo ay pasasaganahin ni Lord. Anong sabi dyan? So that we will abound. Ang sabi dyan, in every good work. Okay? So, may purpose ang abundance sa buhay natin. Amen? Kung ikaw ay nakakaranas ka ngayon ng abundance, especially when it comes to your financial, yung sa iyong finances, maybe it's personal or maybe kasama ang sa family. So praise the Lord sa Sauro family. Amen. Evident talaga ang blessings, ang pagpapala ng Panginoon. Amen? So praise the Lord. And that is for the purpose of, anong sabi dyan? So that you may abound in every good work. Hallelujah. So may purpose lahat. Kung ano man ang meron tayo, may purpose si Lord dyan. Amen? Sabihin natin lahat, may purpose si Lord. Praise God. So when we are talking about gratitude, it is more than saying thank you, okay? But it is the posture of the heart. Nakikita kasi ni Lord yung ating mga puso. Amen? God sees our heart. Alam ni Lord yan. Every time na magpapasalamat tayo, every time na tayo ay nagiging grateful sa ating Panginoon, nakikita ni Lord yung position, yung posture ng ating heart. When our hearts are thankful, generosity, listen, becomes natural. Diba? Magiging natural talaga yan. Pagka talagang thankful ka, talagang magiging natural yung pagbibigay. Sino dito yung nakaka-relate sa ganun? Di ba? Yung
pag nakikita mo, di ba, nung kahapon, pag nakikita ko si Tony, yung ang sipag-sipag niya, di ba? Ang sipag si Tony, di ba? Yung nag-aano siya, kung ano-anong ginagawa niya. Talagang, ako personally lalo na si Daddy Bishop, pag nakikita niya yan, bigyan mo nga, bigyan mo. Bakit? Kasi thankful ka. Di ba ganon? Pag nagpapasalamat ka, mapasalamat ka, yung pag nakita mo yung tao, grabe naman, di ba? Grabe ang ano niya sa buhay ko, di ba? Ang laki ng contribution niya sa buhay ko, di ba? At dahil doon ang pasasalamat mo, you really cannot help yourself but to give. Di ba? Ganun tayo, di ba? Para bang, ay nako, salamat, di ba? Minsan hindi lang dahil may ginawang pabor sa'yo di ba? O hindi lang sa ganun, pero yung alam mong may effect, ang tao na yan ay may effect sa buhay ko, talagang you cannot help yourself but to give. Amen? That's in different forms. Yung iba sa atin talagang nagbibigay siya ng service, di ba? Talagang nagsuserve. Sino dito yung sobrang thankful ka kay Lord kaya you cannot help yourself but to serve the church? Di ba? Yung talagang sobrang thankful ka kay Lord na nakarinig na ba kayo ng mga nasa ospital? Di ba? May maraming mga tao sa ospital. Buhayin lang ako ni Lord. Pagalingin lang ako ni Lord. Magsuserve ako. Di ba? Ganon? Oo. Dati kasi sumama kami sa hospital ministry ng Light. So, nung nandun kami, nagsishare kami ng gospel doon sa mga nasa hospital. Ang palagi kong naririnig, ako personally, ay pagpipray ko po kayo, ang palagi nilang sinasabi sa akin, sige nga, ipag-pray mo ako. At pag ako gumaling, sabi niya, magsaserve ako kay Lord, a-attend ako ng church. Ganyan, di ba? So we are so grateful that we cannot help ourselves but to give. Give our best, give our time, give our effort, and even give our finances. Amen? Kaya nga kami ni Daddy Bishop, sobrang thankful kami ngayon ni Lord sa buhay ninyo. Di ba? Kasi nakikita namin, sabi ko, grabe, Daddy Bishop, parang pag tinignan ko yung outcome ng anniversary, parang pag tinitingnan ko ako yung sarili ko, ilang percent ba yung contribution ko doon? Grabe. Talagang all His. Amen? Talagang all His. Amen? E paano pag naging grateful? Anong gagawin daw? Kapag sobrang mapagpasalamat ka, you cannot help yourself but to give. Kaya kanina, bumulong sa akin si Daddy Bishop, pakibilang mo nga ilan ang attendee. Bakit? Sobrang thankful ako. Sobrang thankful ako kay Lord sa buhay ng mga yan, di ba? Yung mga yan talagang kasama mo kahapon, kasama mo pa rin ngayon. Kaya hindi lang natin alam kung anong mangyayari mamaya. Okay, stay tuned lang kayo. Stay tuned lang kayo. Okay, stay tuned lang. Okay, a thankful heart is the... tinan naman yan. A thankful heart is a wellspring of true generosity. Amen? Masarap maging mapagbigay kapag ikaw ay taos-pusong nagpapasalamat. Amen? Kapag thankful ka talaga kay Lord, di ba? Talagang papasalamat. Ako nga yung asa ba yung balai ko? Si Elsa. Andito ba? Nawawala? Ayan. Abay, tuwing umaga, nauuna siyang, lumalabas siya ng bahay at nagwawalis. Nagwawalis doon sa kusina, doon sa harapan, naglilikod. Tapos kasabay niya, nagpapainit na ng tubig. Nung araw, hindi kami nag-iinit ng tubig. Wala kaming termos. Ngayon, 2 termos namin at may mainit na tubig. Di ba? So ako naman, nakikita ko siyang ganun. Very thankful ako. Nagpapasalamat ako sa buhay niya. Kaya ako, I really cannot help but to give. Di ba? Parang appreciate mo siya. Di ba? Kaya nga pag wala siya sa bahay, parang naninibago kami. Di ba? Kasi parang may kulang. Ayan. So, ganon. If you are thankful, madaling magbigay. Amen? So, again, a thankful heart is the wellspring of true generosity. Okay? May nakalagay dyan, ha? True generosity. Okay? Kasi marami namang generous, pero fake. Okay? Maraming generous, pero hindi totoo. Amen? Lalo na ngayon, hindi sa church, sa mga political issues and wag na natin okay, pag-usapan yan. Okay, so pag-usapan natin ito, di ba? Paano nga ba tayo makakatawid from thanksgiving to thanks living? Okay? Paano tayo
nakakatawi dyan? Alam niyo ang prayer ko, hindi lang tayo mag-stop sa pagiging thankful. Okay? Na hindi lang tayo hanggang pagte-thank you na lang. Hindi. Pero lalagpasan natin yon na yung pasasalamat na yon ay magmamanifest sa ating mga buhay. Amen? Magmamanifest talaga yan, di ba? Nakikita nyo nga ang ating mga eye rockers. Praise the Lord, di ba? Yung mga nasa youth ministry, ang sisipag ng mga yan, di ba? Alam niyo yung afternoon service natin, kami ni Daddy Bishop, hands off na kami doon. Ibig sabihin, sila na talaga yung nagpapatakbo, pati program, sila na lahat. Word of God ang aming contribution. Pero pag nakikita ko sila, how they move, how they mobilize, ako mismo, bless na bless. Alam niyo, nung first IRAC dito, pagpasok ko, hindi ko kilala yung mga tao. Ang kilala ko lang yung mga Christ the Rock. Pero yung mga tao, hindi ko talaga sila kilala. Sabi ko, grabe, ito na yun, di ba? Kasi yun yung start ng growth eh. Pag hindi mo nakilala yung nasa loob ng church, di ba? Kasi pag kilala mo pa yan, stagnance yan, di ba? Pero pag nakikita mong iba-iba na ang mga tao sa church, that is the first step na alam mong, uy, nag-grow na. Kahapon, sino dito yung pagpasok mo sa Robinsons, iba-iba yung nakikita mo. Di ba? Hindi mo nakikita, di ba? Alam nyo, yung mga Manila, di ba? Lalo na yung San Juan, nung ko lang sila nakita, di ba? Grabe, praise. Palakpakan natin ang Panginoon. Pati yung Bukawi, nung ko lang din sila nakita, di ba? Except lang yung family ni Mary Ann. Pero yung iba noon ko lang din sila nakita. Kaya nga nung pinapakilala kami, para kaming, we are strangers, di ba? We are family, pero strangers. Pero praise God, kasi after nun, okay naman, di ba? So nakakatuwa kasi nakikita natin kung paano talaga ina-accelerate ni Lord ang gawain sa Christ the Rock. Amen? Praise the Lord! Napakabuti ng ating Panginoon. Ang unang-una kailangan nating gawin, okay? As we need to, as we want na makatawid tayo from thanksgiving to thanks-living, number one, we need to have a gratitude, recognizes that God as our source. Okay? Ito hindi ka lang naman kasi makakapagbigay kung hindi mo i-recognize sa buhay mo na ang lahat ng mayroon ka ay pagmamay-ari ng Diyos. Okay? Let me clear that. Okay? Ang ibig sabihin nito, kung magkano ang laman ng bangko mo, kung ilan man yung bank account mo, kung gaano man kalaki ang laman ng GCash mo, ang dami na ngayon. May GCash, may GoTime, ano pa ba yun? Ano? May Maya, kung ano-ano, di ba? Kadami-dami, di ba? Kung ano man ang laman ng lahat ng yan, yaan ay pagmamay-ari ng Diyos. Pasalamat ka na ipangalan sa account mo. Ha? Magpasalamat ka kay Lord. Pero, hindi yan sa'yo. Ikaw ay steward niyan. Amen. Kaya kami ni Daddy Bishop, lahat ng kung ano man ang laman dyan, kay Lord. Kaya si Ann, very confident yan. Kahit na bayaran ng kuryente, hindi ko maintindihan. Bakit hindi, sabi ko, bakit hindi nagpapanik? Bakit hindi sila nagtatanong, may fund pa ba? Bakit? Sabi ko, grabe ang confidence talaga ng Christ dara kay Lord. Amen? Sobrang confidence talaga. Di ba? Talagang God will provide. Amen? Kaya kami ni Daddy Bishop, ganun kami palagi. Lahat ng mayroon na dumadaan sa aming mga kamay o saan man dumaan sa amin, we always see to it that we manage it well because we are merely a steward of those resources. Amen? Ang sabi ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights who does not change like a shifting shadows.
Kaya nga alam nyo, nung nanalo kami sa CB Map, actually nung mapunta pa lang kami sa CB Map, para kami si Pastora Mean saka si Pastor Franz. Papunta pa lang kami doon, kiniklaim na namin. Sabi namin, sa atin yung isa dyan, nagkamali nga kami ng claim, isa lang ang na-claim namin, di ba? Sabi namin, sa atin yung isa dyan, sige sa atin yung isa yan. Kaya alam nyo ba, nung nabanggit na yung nagkakalabita kami ni Pastora Lily, magkatabi kami. Sabi niya, Pastora, tag-isa tayo dyan ha. Sabi niya ganon. Sabi ko, Pastora, sabi niya, basta akin ang isa, sa'yo ang isa. Sabi ko ganon. Tapos nung binabanggit na isa-isang number, ngumingiti ako kasi 5, 0, 1, ako talaga. Yung asawa ko, nakikipagkwentuhan. Hindi, sabi ko, sumisigaw na ako. Hindi siya excited na ako. Sabi ko, hindi siya talaga dead ma. Sabi ko, nanalo tayo. Sabi niya, alam ko, di ba panalo nga tayo? Sabi ko, grabe naman ang confidence sa asawa ko. Sabi niya, alam ko na yan. Masyado excited. Sabi niya, gano'n. Tapos alam niyo, sobrang thankful kami kay Lord. Kasi talagang alam namin na magiging dalawa yung 50 inches na ipapamigay natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. And I believe na ang isa ay sa bagong silang napunta, di ba? And alam natin na nag-create yun ng impact sa buong church. Amen? So praise God. So again, thankfulness shifts our mindset from ownership to stewardship. Okay, ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Huwag mo na tanungin yung katabi mo. Okay? Tanungin mo na lang yung sarili mo. Am I a good steward? Ha? Am I a good steward? Di ba? Alam mo yan sa sarili mo. Di ba, Lord, am I a good steward? Nakita niyo ba yung barong ni Daddy Bishop? Nakita niyo yan, kumikintab. Nakita niyo, kumikintab. May bato. Di ba? Bago namin binili yun, may word pa kami kay Lord. Ha? During that day na binili namin yun, it was in one of our devotion na ang sabi doon, binibihisa ng Diyos ang kanyang kings. Ibig sabihin, ang mga tagapagsalita, not kings, the priest. Binibihisa ni Lord ang kanyang priest. Sabi niya ganon. Ibig sabihin, andun yung mga iba't ibang mga I forgot the Bible verse, but it's one of our devotion na yung mga maiinam na tela, nakalagay doon. Sabi ko, grabe, may go signal na tayo, Papa. Bili natin yung barong kasi talagang bibihisan ka daw ni Lord. Kaya purihin ang Diyos. Amen. So God is so good. Talagang we really need to always check ourselves. Am I a good steward sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Ako, suggestion ko lang to sa inyo. Ito kasing ginagawa namin ni Daddy Bishop. Meron kaming notebook. Kasi di ba ngayon yung mga uso-uso na yung mga Excel, mga ganyan, ano? Hindi ako kasi marunong mag-Excel, okay? Pero ang gusto ko talaga yung... hindi ako marunong actually, hindi ako marunong sa laptop. Kaya lahat ng PowerPoint ko, pinapagawa ko sa multimedia. Ako talagang may notebook at sinusulat ko talaga doon ang lahat. And I always see to it na hindi kami nagkukulang ni Daddy Bishop sa pagbabalik at sa pagtatanim. Kaya nga sinishare namin sa inyo to, pagdating sa tithing, lagi namin sinosobrahan kasi mahirap magkamali sa Diyos. Amen? So God is so good dahil nagsisimula kasi sa taas yan. Are you with me, church? Pag hindi faithful ang covering mo, ano yung marireceive mo? Amen? And because we love the church that God has entrusted to us. Kasi ang sabi ni Lord, di ba? Do you love me? Feed my sheep. Di ba? Do you love me? Take care of my lamb. Di ba? Ganun ang sabi ni Lord. So, paano namin maipapakita na mahal namin ang iglesia ng Panginoon? Dapat ang nagfo-flow na anointing, di ba? From our head, pastor, our Lord Jesus Christ will flow upon the leadership, ang tinatawag na faithful stewardship. Amen? Sa mga pastor na nandito ngayon, you have to always check yourself. Am I faithful? Hallelujah. Amen? Kaya lagi kong sinasabi yan, kahit pag nagmi-meeting kami mga pastors, release what is not yours, you have to release. Amen? Praise the Lord. When we live in a mindset of ownership,
we clutch tightly to what we have. Diba? Nakaganyan ka. Your time, your talents, your resources, as if they were trophies you've earned or entitlements you've deserved. Pag may ownership ka, feeling mo, ay, dahil sa akin to. Diba? I deserve ko to. Ayan, diba? I work hard for this. I deserve this. Diba? Pero pag ang mindset natin, nag-shift na tayo from ownership to stewardship, ano na mangyayari sa atin? Grabe. Magsisimula si Lord, ibubuhos ang blessing sa'yo. Bakit? Kasi sinisimulan na ni Lord na napagkakatiwalaan ka na ni Lord. Amen? Remember in the book of Psalms, the earth and everything in it belongs to God. Amen? Lahat kayang i-provide ni Lord. Lahat kayang ibigay ng Panginoon. Pero lahat kaya ding i-withhold ni Lord. Amen. So we really need to prove ourselves to God. Lord, I am a good steward. Lord, bless me. You are bold to pray. You are bold to ask. Hindi ka nahiya kay Lord maghingi. Kami ni Daddy Bishop ay pinagpe-pray kami 10 million. Di ba? Lord, 10 million. Bakit? Kasi Lord, ipapagawa, papa-extend natin itong church, di ba? 500 capacity, seating capacity. Nagpe-pray kami, Lord, hindi namin alam kung saan namin kukunin to, pero Lord, we're claiming 10 million, di ba? Grabe. Nahiya na lang ako nung lumabas yung controversy ng mga corruption sa government. Gatiting lang pala yung Sorry, Lord. Okay, so, sorry, Lord, Gratitude doesn't just acknowledges what we have. It redefines why we have it. Okay? It shifts our gaze from entitlement to entrustment. Sino dito yung gusto mo ganon, Mag-change na yung mind mo. Hindi ka na entitled. Hindi ka na entitled dito, di ba? But I am entrusted. Okay? Sino yung tumaas ang sweldo? Nagsabi kanina si Rem, okay? Rem, tinaasan ka ng Panginoon. Kasi nakita ni Lord, ka-entrust kang taasan ng sweldo. Amen? Si Pastora Mary Ann, tinaasan din ni Lord. Kasi nakita ni Lord na ka-entrust siya. Amen? Amen! Praise the Lord. At marami pang promotions ang darating. Sabihin nyo, I receive. Marami pang promotions ang darating sa buhay natin. Say, I receive. Hallelujah. Amen. O ito, makinig lahat. Pagka ikaw ngayon, nakikita mo, Lord, parang wala pang promotion. The first thing that you need to do is to check yourself. Lord, is there anything wrong on how I handle the blessings, the financial blessings na pinagkakaloob mo sa akin? Kasi sinabi ni Lord yan, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. So maaari magsimula ka sa maliit, pero kaya kang i-promote ni Lord, kaya yang i-increase ni Lord. So you have to check yourself. And then this is the next. Prove yourself to God that you are worthy to be entrusted, not just the souls, hindi lang yung souls, but even to the material aspects of this world. Amen? Kasi kakambal yan. Alam nyo ba, ang expansion ng kingdom ni Lord, may kakambal yan na finances. Kaya nga, ang priest laging may katabing kings. Kasi ang kings, siya ang ginagamit ng Lord to bless, ginagamit ni Lord ang king to bless the priest so that the kingdom of God on earth shall be established. If you want to be a king that God will use during this end time season, you have to prove yourself, Lord, I am capable. Lord, katiwa-tiwala po ako. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Time becomes a gift to invest, not a commodity to hoard. Pag ganyan na ang mindset natin,
Talent becomes a tool for service, not a badge of superiority. Ganyan na yung magiging mindset natin. Hindi porket mas magaling ka, mas superior ka, na iiba yung mindset natin. Wealth become a channel of generosity, not a fortress of security. Are you with me, church? Amen. Praise the Lord. Amen. It's not your security. It's not your fortress of security anymore. But it is your challenge of generosity. How much generosity would you like God to use you? Huh? Pakita mo kay Lord, Lord, diba? I am trustworthy. Amen? Stewardship is a normal outflow of a grateful heart. It is a posture of someone who knows they've been entrusted with something precious, and chooses to multiply, share, and honor it. Amen? So praise the Lord. So gratitude opens our eyes to God's abundance. Alam nyo ba na lahat tayo ay abundantly blessed? Amen? Huwag mong titingnan, huwag mong i-focus yung mata mo sa kakulangan. Huwag mong i-focus yung attention mo sa anumang pagkukulang. No. Bakit hindi mo i-focus doon? Kailangan ko i-focus yun para masolusyonan yun. No, 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 no. Focus your eyes to the great God who is able to provide and even to solve whatever kakulangan sa buhay mo at sa buhay natin. Amen? At saan natin i-focus yung ating mind, yung ating attention, ha? To all the things that we have. Kung ano yung meron ka ngayon, doon mo i-focus yung sarili mo. Praise the Lord, wala akong sakit. Hallelujah. Amen? Ang daming tao sa ospital, pero ako nasa labas ng ospital, pero ako napakalakas ko. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen? The more na nagpupuri ka sa Diyos, ang Diyos kahit pigilan niya yung sarili niya, hindi niya mapipigilan yan. Pagpapalain ka ni Lord. Amen? Grabe, kumain ka ng agahan, nagtanghalian ka pa, naghapunan ka pa, spoiled ka na kay Lord, 3 beses ka kumain, minsan may merienda ka pa, sabihin mo, thank you, Lord. Amen? Magpasalamat ka kahit ano yung ulam mo, magpasalamat ka na magpasalamat, Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Naranasan nyo na bang may nagpapasalamat sa inyo na sobrang pasasalamat? Di ba bubunot ka pa? Di ba? Ako, ewan ko kayo, ako ganun eh. Yung mapagpapasalamat sa akin, di galing akong saan ba ako? Hong Kong ata yun. Hindi ko alam kung saan ako galing. Pag uwi ko, syempre, si Mami Rev, di ba? May pasalubong yan. It's either pabango, ba? It's either pabango, head ba? Kung ano pa man yan, di ba? Pag binigyan mo, yun talagang yung tao. Naku, thank you, thank you. Tapos bibigyan mo pa ng isang kape. Thank you. Tuwan-tuwa, di ba? Thank you, thank you. Tapos imamay-day pa si Carol. Asan si Carol? Grabe, Carol, pati yung isang stick na kape na binigay ko sa'yo, minay-day mo pa. Ito pa isa, di ba? Hindi, you cannot help it, di ba? Bibigyan mo pa ng isa, di ba? Kasi makikita mo kung gagaano siya ka-thankful, di ba? Dapat ganun tayo kay Lord eh. Yung mabinigyan ka ng 1,000, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Sabihin ni Lord, grabe naman, 1,000 lang, sobrang pasasalamat. Bigyan ko nga ng 10,000, di ba? Hindi sobrang Naku, grabe, dagdagan nga to, di ba? We really need to have a thankful heart. Amen? A thankful heart, again, is a heart that is the wellspring of true generosity. Number 2, generosity is an overflow. It's not an obligation. Okay? True generosity is the natural spillover of a heart that is so full, it cannot help but to pour. It is the sunlight that escapes through the cracks of a joyful life. It is the abundance in motion. Praise the Lord. Hallelujah. Yung bang you are full of joy, you cannot help it but to crack that emotion you are feeling na maaapektuhan ng ibang tao. Amen? Doon na, makakapaglibre ka na. Ay, doon na makakapagregalo ka na. Kasi out of the abundance of your heart. Kasi nag-uumapaw, naalala ko si Pastora Disney. Alam nyo, alam namin pag may bonus yan sa BSP. Di ba? Magyayaya yan, di ba? Uy, mag-McDo naman tayo. Uy, mag-Jollibee naman tayo. Bakit? Hindi niya mapigilan yung sarili niya. Di ba? Nag-overflow. Di ba? O, ganun din si lahat kayo naman. Yan. Lahat tayo. Sabihin natin, lahat tayo. Praise the Lord. It is an abundance
abundance in motion. Amen? Praise the Lord. So true generosity is not force, okay? But it flows from joy. Amen? Kaya ang mga taong mapagbigay, masiyahin. Di ba? Masiyahin ang mga taong, ito si Sister Lani, di ba? Napaka-masiyahin yan. Ay tuwing linggo, may kape ako dyan. Hindi lang kape, may pa-snacks pa. It's either mani, sunflower, o kung ano pa man. Kasama niya si Tita Aleli. Parehas sila, di ba? Pero pag nagbibigay sila, makikita mong mga nakangiti. Di ba? May dalayang isang may bago siyang binibigay sa akin, yung owishi. Di ba? Pero pag nagbigay yan, talagang nakangiti yan. Bakit? Talagang ang saya-saya ko. Di ba? Bibigyan ko ng owishi si Mami Rev. Di ba? Dapat ganun tayo. Yung asaya, you cannot help it. Di ba? Pero masaya ka talagang nagbibigay. Amen? Sabi ng 2 Corinthians 8:1 and 2. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial. They were overflowing with joy, and in their extreme poverty welled up in rich generosity. Anting din ang verse na yan. Hindi kasi siya exaggeration, okay? Yun kasi talaga yung sitwasyon nila ng mga panahon na yan. Ano sabi dyan? Very severe trial. Hindi lang daw trial, severe trial. Nasa matinding pagsubok. Matindi. Pag sinabing matinding pagsubok, ay hindi lang yan pinansyal. Di ba? Matinding pagsubok. Siguro ang iba dyan may problema sa health, may problema sa pamilya, hindi naman in-itemize, di ba? Pero ang sabi dyan, severe trial. Yung iba nga, nagka-trial, hindi severe, tumatalikod sa church. Di ba? Pero ito kakaiba. Severe trial. Ano pang sabi dyan? Hindi lang severe trial. Extreme poverty. Alam niyo yung poverty, enough reason na yun not to be generous. Pero yung nasa extreme poverty ka, ano na yun? Okay na yun. Ano na yun? Well accepted reason na yun not to be generous, di ba? Pero matindi ang mga Macedonian people in their extreme trial, in their severe trial, in their extreme poverty. Ano sabi dyan? They welled up, ang sabi dyan, in rich generosity. Severe trial pa lang, nag-o-overflow na daw yung joy. Hallelujah. Kita nyo si Lou, di ba? Namatayan, pero nakangiti. Hallelujah. Amen. Meron kang extreme joy kahit nasa severe trial ka. Amen. Ano sabi dyan? Welled up in rich generosity kahit nasa, alam niyo, extreme, matindi. Extreme, nasa dulo na, nakahirapan. Amen. Kaya alam niyo, ang pagiging generous, nasa puso talaga. We remember, kami ni Daddy Bishop, kasi even before, nag-honoring na kami sa pastor namin. Kahit sino ang pastor namin, talagang every Sunday, meron kaming binibigay sa pastor namin. Nung minsan, pupunta kami sa church, nasa kamarin kami nito. Hindi, nasa dulos pala. Wala talaga kaming pera, wala talaga kaming pambigay. Alam mo, ang binigay namin, candy. O matindi pa, di ba? Sila sister, mani-mani, di ba? Kami candy. Alam niyo yung candy? Ayoko kasi namin harap kami sa pastor namin ng empty-handed. Kaya pagpunta namin doon, candy po. yun yung nasa puso. Kasi extreme poverty. Pastor, pasensya na po, pamasahe lang po talaga pera namin ngayon Pero meron ka pa rin ibinibigay. Candy. Naalala ko, 3 piso. Di ba? But God looks at the heart. We can always be rich in generosity at any season of your life. Are you with me, church? Ulitin ko ha. You can always be rich in generosity in every season of your life. Hallelujah. Ako nga dumating pa ako sa point birthday ng pastora ko. Wala akong perang pambili ng regalo. Ano yung ginawa ko? Ito honestly nagkalkal ako ng mga gamit ko. Kung ano doon yung mga pwede ko ibigay. Notebook na hindi ko pa nagagamit. Nilagay ko sa isang box, di ba? Meron pa akong clip, di ba, na hindi ko pa rin nagagamit, nilagay ko sa isang box. Ballpen, mahilig kasi siya dati sa ballpen. Talagang, yun na lang, kain ng ballpen, nilagay ko sa isang box, di ba? Kasi kung ano yung meron ako, kahit wala akong ability na makabili, pero kung ano yung meron ako, binibigay ko, di ba?
Because being generous, hindi tayo mapipigilan kung anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Yung iba nga wala talagang maibigay, but they are willing, they're staying in the church. Naalala ko yung sa Commonwealth, nung nag-aayos ng Commonwealth, sino ba yung nagsabi, Pastor, wala talaga akong maiaambag na pinansyal, pero mag-helper na lang po ako. Sino ba yon? Si June, di ba? Mag-helper na lang po ako kasi wala po talaga akong maiambag na pambili ng pako, pambili ng semento, pero mag-helper po ako. Amen? Yan ang generosity, di ba? How much more if you are overflowing? Amen? Praise the Lord. So again, a thankful heart is the wellspring of true generosity. Number 3, generosity transforms lives. Maniwala kayo, Generosity transforms lives, Kita niyo sa nagbibigay, it builds up your faith. Diba? Nabibuild yung faith mo. We can learn to trust God's provision. It deepens our faith. It breaks the grip of materialism and opens our heart to a deeper trust in God. Kung ikaw ay giver, nabibuild up yung faith mo. Diba? Bakit? Kasi kahit di ba, Lord, maapektuhan ako. Di ba, ang gusto ni Lord, pag nagbibigay tayo, yung affected ka. Di ba? Nakita nyo yung widow woman, yung nagpunta nung nag-offer. Di ba? Ang ating Lord Jesus, si Lord Jesus Christ, nakatingin. Grabe, no? Hindi, talagang obvious na obvious. Tinitingnan niya ang bawat offering ng mga tao. Nakita niya yung widow woman, nakita, di ba, nagbigay ng sentimo. Di ba? Pero sabi ni Lord, napakaganda ng puso na nagbigay na yan dahil binigay niya ang kalahatan ng kung mayroon siya. Praise the Lord. So it builds up our faith. Ang daming testimony, ang hindi ko makakalimutan na testimony ni Daddy Bishop. Yung nagbigay siya during encounter, naalala niyo yung testimony ni Daddy Bishop, yung pagpunta niya doon, binigay niya lahat ng nasa bulsa niya kasi sabi niya, sige Lord, bibigay ko na to kasi na-challenge talaga dun siya sa exhort ng giving. Lahat na to Lord, bibigay ko na to Lord. Sabi niya ganun. Tapos pagbigay niyang lahat, nakatayo siya. Ang sabi ni Lord, that's not your best. So sabi daw ni Daddy Bishop, ito lang yung best ko. Andun din ako actually during that time. Ito lang yung best ko, Lord. Wala na nga. Maglalakad na nga kami pa uwi. Isipin ninyo magmula Moraita hanggang Roosevelt yun. Willing to walk na nga kami. Binigay niya, ito na lang best Tapos nakita niya, pagtingin niya, meron siyang relo. Di ba? Tapos nilagay niya yung relo niya sa offering basket. Di ba? Yun. Tapos pagbalik niya, palakad pa lang siya, may kumamay sa kanya, si Kuya Ruel. Nasa langit na siya. Pagkamay sa kanya, inabutan may laman, 500 pesos. Sabi niya, Lord, totoo ka talaga? Sabi ni Daddy Bishop, Lord, yung bariya naging buo. Sabi niya gano'n. At pag upo niya sa upuan, yung katabi niya hindi mapakali. Hindi, sabi ni Daddy Bishop, kinakausap din ni Lord yan. Kinakausap ni Lord. Ayaw pang bumigay. Nakaganyan talaga siya. Pag yuko, hinubad ang relo. Kapapadala lang sa akin to ng kapatid ko galing Japan, pinapabigay sa'yo. Grabe. Tuhog, 2-in-1. God is faithful. Amen? Amen? Ito challenge. Pagdating namin sa church, nagpipreach yung bishop namin. Sabi ni Bishop, anong oras na ba? Walang relo. Sabi ni Daddy Bishop, walang relo si pastor. Hinubad naman yung relo, ibinigay kay Bishop. Amen? Gusto nyo isusunod? Sa susunod naman, okay? Kasi yung relo na yon makasaysayan. Amen? Talagang hindi ka mauubusan kay Lord. Amen? But it builds up your faith. Minsan talagang susubukin ni Lord, mauuna kang manampalataya. Amen? It brings joy. Sabi yan sa Acts 20:35. And Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Mas masarap ang pakiramdam ng nagbibigay kaysa binibigyan. Amen? Masarap naman mabigyan. Praise the Lord. Pero iba pag ikaw ang nagbigay. Amen? It breaks greed. Generosity loosens the grip of materialism. O sa receiver naman, ano na-develop? It meets real needs, of course, food, shelter, and encouragement. It reveals God's love in a tangible way. Kasi kami naranasan, syempre, lagi kami binibigyan. Ano kasi, gifted family kasi kami. Meron kami isang
kaibigan na pumunta sa bahay namin. Pagpunta sa amin, dati kasi ang bahay namin, tindahan lang. Kung ano yung tindahan, yun na yung bahay namin. Ibig sabihin, may isang kwarto lang doon, andun yung mga gamit namin. Pero andun sa tindahan, doon kami lahat, mga anak ko. Sabi nung kaibigan namin, pagpunta niya, tinitingnan niya, saan kayo natutulog? Saan kayo natutulog? Sabi niya gano'n. Dito! Sabi niya, pagkagabi, nililinisan namin yan, naglalatag kami, dyan din kami natutulog. Sabi niya gano'n. Grabe. Tapos alam niyo, kinabukasan, nagpadala siya ng sofa bed. Diba? Parang, ganun pala yun. It means, yun yung pakiramdam sa pinagbibigyan. Diba? Ito, may istorya pa ako. Paglipat namin dyan, dito sa bahay namin ngayon, paglipat namin dyan, old house kasi yan. So ilang taon na hindi yan titirahan. So ibig sabihin, pagpunta namin dyan, kailangan yan i-renovate. Di ba? Kailangan i-renovate. So alam niyo ang pakiramdam ng binibigyan, yung bang kapag habang nire-renovate mo, nararamdaman mo, kasama mo ang Diyos. May tumawag sa akin, bagong lipat ka daw. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, punta kayo. Sige po, punta kami. Anong kailangan mo? Sabi niya gano'n. Di kami, ayoko na tinatanong ng gano'n. Nahiya ako, di ba? Anong kulang sa bahay mo? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano daw kulang? Sabi niya, sabi mo kama kasi wala naman talaga tayong kama. Tapos alam niyo, nagpadala siya ng kama. Di ba? Nakakatuwa. Actually, madami pa. Sa susunod naman yung iba kasi may ilang weeks pa ba ang generosity? May isa pa, okay? Marami pa tayong kwento, okay? Inspires gratitude in others, creating the cycle of thanksgiving. Dapat hindi lang natatapos sa atin, pero umiikot yan. Amen? Pagpapalain mo ang ibang tao, sila din magpapala sa ibang tao, sila din magpapala sa ibang tao at magpapala. Huwag mong hahayaan na matitigil sa'yo. Huwag ka papayag. Pag binigyan ka, sa'yo lang. Okay, sa akin na to, ilagay na sa bangko. Hindi magagalaw to. Di ba? Huwag kang papayag. Dapat nagfo-flow yun. Umiikot yun. Madaming tao ang nagpapala. Ikaw mapagpapala. Magpapala ka ng tao. At ikaw pagpapalain, magpapala ka ng tao. Hallelujah. Amen? Napakasayang tingnan. Di ba? Ang body of Christ nagbibigayan. Nami-meet ang needs ng bawat isa. Amen? Nakakatanggap ng pagpapala at ikaw na nagbibigay, napapagpala. Purihin ang Diyos. Amen? Number 4, generosity reflects God's character. Alam natin to. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Ang ating Diyos ang unang nagpakita sa atin papaano maging generous. Hindi niya lang binigay ang mga anghel, di ba? Hindi lang niya binigyan ng tayo ng mundong ito. Hindi lang niya tayo binigyan ng oxygen, hindi lang. But God has given His one and only begotten Son. Alam niyo, iba ang anak. Iba nga lang ang apo. Okay? Mas iba nga lang ang apo. Pero iba ang anak. Nakarinig na ba kayo ng magulang, sa akin na lang ang sakit. Di ba may mga ganon? Huwag na yung anak ko magkasakit ako. Di ba may mga ganon? May mga ganon. Nararamdaman nila. Yung bang lahat ibibigay nila para sa anak nila. Pero ang Panginoon, ibinigay ang anak niya para sa atin. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. A thankful heart sees giving as an opportunity to join God's mission of restoration and hope. When we give cheerfully, we reflect God's own character. He gave His Son without hesitation. Nung nagbigay si Lord, nagbigay ang ating Diyos Ama, binigay ang kanyang bugtong na anak without hesitation. It didn't change His mind. He didn't change His mind. Not at all. Alam nyo, during the process, pwede magbago ang isip ni Lord. Amen? Pero hindi nagbago ang isip ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So every act of generosity mirrors the heart of God. Are you with me, church?
Every time na nag-demonstrate tayo o ginagawa natin, yung pagiging mapagbigay sa oras natin, sa talento natin, sa kung ano man ang mayroon tayo, nagmi-mirror. Praise the Lord. Nagmi-mirror sa heart ni Lord. Amen? When we give from gratitude, we preach the gospel beyond words. Because it becomes your testimony. Amen? Ha? Ha? Bakit pumunta sa anniversary yung manager ng Chowking? Sa tingin nyo? For the glory of God, siya ba naman ang bigyan ko ng baby bottle? Ng, anong tawag doon? Yung ugoy-uguyan ng baby, bigyan mo ng mga lampen, mga damit, mga bata, at kung ano-ano pa. Tapos i-invite mo, siyempre, pupunta. Di ba? Meron ko isang preacher na naringgan. Kung pwede nang bilhin ang kaluluwa ng tao, bibilin ko eh. Sabi niya gano'n, maligtas lang yung tao na yan eh. Pwede naman eh. Amen? Pag pinagpala ka, ilibre mo. Busugin mo. Regaluhan mo. Huwag puro panalangin. Papag-aralin mo. Bigyan mo ng baon linggo-linggo. Diba? Pag pinagpala ka ng husto, ituolyokin mo. Yung bang damang-dama niya. Totoo ang Diyos sa buhay ng taong yan. Amen? That's the way to do it. Use the earthly, use the material things of this world. Hallelujah. To win souls for Christ. Lahat naman kasi ng material na yan, iiwanan mo. Iiwanan ko. Tama? Di ba? Tama? Alam niyo, nung namatay ang nanay ko, ang dami niyang alahas. Naiwan. Di ba? Ang dami niyang pera. Ano mo yung pera niya sa vault? Nagdidikit-dikit na. Hindi ginamit. Lahat iiwan. Sabi mo sa katabi mo, lahat iiwan. Why not transform those earthly treasures into kingdom's treasure? Amen? Gamitin mo yan. Diba? Praise the Lord. Amen? Gratitude turns what we have into enough. Gratitude turns enough into abundance. Hallelujah. Amen? We really need to say thank you, God. But not only thank you, God, but show to God that you are thankful. Amen? Ngayong week na to, let's show to God. Let's find one to let your gratitude overflow. Mag-demonstrate ka ng generosity sa buhay mo. Amen? Yung bang pag nag-bless ka ng tao, thank you, Lord. Alam niyo, may bata sa amin yung nagtitinda ng mga gulay. Sa syudad, meron nun di ba? Nagtitinda ng gulay, yung mga ganyan-ganyan. Pag nakakita ako nun, pinapakiyaw ko lahat yung tinda niya. Pag narinig ko, thank you po. Alam mo yung ngiti ng bata, kasi iikot pa siya ang haba. Alam niyo naman sa syudad, may paakyat, may pababa. Pero yung dala-dala niyang bilao na ang bigat-bigat, pagka binili mo yun, talaga makikita mo sa bata, thank you po. Ganun na nakikita ni Lord. Nung binili ni Lord yung kaluluwa natin sa pamamagitan ng kanyang dugo at nakakilala tayo sa Panginoon at tayo naging mapagpasalamat kay Lord for the gift of eternal life. Hallelujah! Makikita mo nagre-radiant yung smile ni Lord. Amen? Hallelujah! Ang sabi ni Lord, hindi lang eternal life ang ibibigay ko sa iyo. Praise the Lord. Amen? But I will give you more. I will give you more than the eternal life. Amen? Dito pa lang sa mundo, pagpapalain na kita. Sino dito yung gusto mo ganyan? Huwag kayo maniniwala, sa langit na lang tayo liligaya. Huwag kayo maniniwala, doon na lang ang mansion ko sa langit. No! Dito sa lupa, may mansion ka. Amen? Dito sa lupa, may maganda kang sasakyan. Dito sa lupa, may pagmamayari ka. Hallelujah. Church, claim your inheritance here on earth.
Huwag kang papayag na nanakawin ni Satan yan. Huwag kang papayag. Do not let the enemy snatch it away from your hands. Diba? Kunin mo yan. Sabi mo sa enemy, 7 folds. 7 folds. Lahat ng ninakaw mo sa akin, bring it back 7 folds. Amen? We need to claim our inheritance in the Lord because from the beginning of time, ibinigay na sa'yo ni Lord yan. Anong pinagpe-pray mo ngayon? Salvation ng mahal mo sa buhay? Binigay na ni Lord yan. Ang sabi ng Panginoon, it is a yes and amen. Claim it. Amen? Claim it. Family restoration, claim it. Healing, claim it. Deliverance, claim it. Riches of this world, claim it. Sabi ni Lord, the earth is mine and everything in it. Let us all arise.